pagsiklab ng tensyon ngayon mga kababayan sa gitnang silangan kung saan inatake ng Israel at Amerika ang bansang Iran. Marami ng bansa sa Middle East mga kababayan na nadamay dito. Specifically yung mga bansang mayroong mga base militar sa Amerika. So yun ang punteriya ng Iran ngayon na gumanti. Ngayon mga kababayan, ang Malacanang at itong Senado at Kongreso ngayon, supposedly nakatutok sila sa isyu ngayon, sa tensyon sa gitnang silangan. Subalit, ang ginagawa nila ay itong pinakakaabalahan talaga nitong impeachment case laban kay BP Sara mga kababayan. Sa katunayan kahapon ay nakapasa na sa Committee on Justice ang sufficient informed na impeachment case laban kay BP Sara. So, pasado na sa sufficient informed. So, schedule na naman sila ng panibagong hearing yan para talakayin na naman ang sufficient in substance. Talagang pilit talaga nila na i-endorse itong impeachment case sa Senado mga kababayan. Ang Malacanang naman, imbis na si Pangulong Marcos mga kababayan ay magtutok doon sa nangyari ngayon sa gitnang silangan. Anyway, sabi niya, nakamonitor umano siya. So, mahal na Pangulo, ang monitoring ay given na yan. Kahit kami, mga ordinaryong mga mamamayan, nag-monitor doon sa mga nangyayari doon ngayon. Ang pag-monitor mo, mahal na Pangulo, ay hindi sapat. Hindi namin na panood, hindi namin na kikita sa social media, sa malaking himpilan ng mga media station natin, hindi namin napanood na nagkaroon ka ng contingency meeting or pinapatawag mo yung mga member mo sa National Security Council, yung mga security officers mo, yung mga tao na sanay talaga dito sa mga pandingbaang international conflict. Hindi namin napanood kung mayroon ka bang nilalatag na contingency plan na concerning sa possible repatriation sa mga kababayan natin na naiipit sa kaguluhan ito. Ang huli mong ulat sa amin ay inuulat mo na mayroon ng isang kababayan natin sa Israel na nasawi, na taga Pangasinan. So parang hindi sapat yung pagiging tagapag-ulat mo sa sigalot ng gitnang silangan. Dapat makikita namin na talagang yung pinaka-primary na paraan kung saan wala kami ibang maisip na yung repatriation sa mga kababayan natin, mga pamamaraan kung paano sila papauwing ligtas dito sa bansa natin. Hindi kay Madam Chair, anong iuulat mo na nakamonitor ka, pinapakita nito sa kabataan? Inuulat mo kung ano nang bilang sa mga namatay, sa mga nasaktan, ay hindi sapat yun. Dapat namumuno nito? Dapat ay Madam Chair, contingency plan, repatriation ang kailangan na planuhin ninyo ng maayos. Si Pangulong Duterte noon, nung pagsiklab nito, kung hindi ako nagkakamali, 2020, sumiklab itong Israel-Iran, pero noong pagsabog pala ng isyu na nagbabanta na ang dalawang bansa na magkaroon ng digmaan ay agad-agad pinaplano agad ni Presidente Duterte, pinatawag niya lahat yung mga security advisors niya, nagpulong sila kung kinakailangan ba nating magpapalipad ng mga eroplano doon para mahakot yung mga kababayan nating
naiipit doon sa sigalot ay gagawin natin. Yan ang dapat na makikita at madinig namin galing sa iyo. Hindi kayong nag-uulat ka.